Iba't ibang bansa, may kanya-kanyang Christmas food na ibinibida. Matatagpuan kaya natin sa mga ito ang sarap na ating hinahanap-hanap? Kapag sinabing Christmas cake, bidang-bida syempre ang fruit cake. Hindi man ito nagmula sa ating bayan. Tuwing Pasko, hindi ito pwedeng mawala sa hapagkainan. Traditional na nating mga Pilipino kumain ng fruit cake kasi masarap siya. Kasi pag nakapangain ka ng fruit cake, iba't ibang prutas ang matitikman mo. Nang aming tanungin ang mga kapuso natin online, naraman din namin na maraming nahuhumaling sa fruit cake. Dahil dyan, papalawakin pa natin ang inyong kaalaman sa pagkain ito. Ang fruitcake ay isang uri ng tinapay na binibidahan ng dried fruits and nuts. Matagal ang shelf life nito dahil babad ito sa alcohol gaya ng brandy or rum na nagsisilbing preservative. In terms of history, yung fruitcake kasi nag-start yan nung panahon sa Europe. Dahil dati, pag winter, syempre hindi tumutubo yung mga nuts. So people wanted to eat nuts and fruits. And syempre, during the winter season, wala yung mga bagay na gusto nila. So what they did is they tried to preserve this by how? By soaking it in alcohol, which has a natural preservative. And then they add it to their breads, their mga cake. At dahil natatapat ang winter season sa panahon ng Pasko, umusbong ang ideya ng fruitcake bilang Christmas food. Hindi rin katakatakang may kataasan ang presyo nito na naglalaro mula sa 300 hanggang 1,000 piso. Bukod kasi sa mahal ang mga sangkap nito, kailangan ng 1 buwan o higit pa para makagawa ng fruitcake. Kailangan kasi hiwalay na isok sa alcohol ang fruits and nuts na gagamitin. Pero alam niyo bang may iba't iba pang tinapay na similar sa traditional na fruitcake? Una nating kilalanin ang panettone na natikman namin dito sa isang hotel sa Ortigas. Ang tinapay na ito may nakakakilig palang history. Dati daw, merong isang family, isang parang hindi siya masyadong well-off na lalaki. Ngayon na-in-love siya sa babae na may-ari ng bakery. Naging way niya to get close to the person dun sa babae is nagtrabaho siya bilang baker or helper dun sa kanilang bakeries. Every night, nilalagyan niya ng iba-ibang fruits yung bread mixture hanggang nag-came up sila with a panettone. So yun yung parang fruit cake ng Italy. Ang mga pangunahing sangkap nito ay harina, yeast, asukal, dried fruits at lemon zest. Ang fruitcake is more on parang compress siya eh. Tsaka mabigat siya sa tiyan. Hindi katulad ng panettone na para siyang spongy na parang kumakain ka lang siya ng mamon. Nag-uumpisa ang pagsiserve nila nito mula November 15 hanggang January 6 ng susunod na taon. Sa Christmas-themed corner na ito sa lobby ng hotel, maaaring umorder ng panettone. Makakatiyak ang freshly baked ang kada order na nagkakahalaga ng almost 300 pesos na good for 2 to 3 persons. Mula sa Italy, kilalanin naman natin ang fruitcake ng France. Ito ang tinatawag na yulag. Kung inyong titingnan, may hawig ang lasa, itsura at texture nito sa kilala nating cake roll. Yulag is the French version of the fruit cake. Kung yung fruit cake na meron tayo na nakikita is medyo dense, medyo butter cake yung kaitsura niya or pound cake. Yung yulag naman is a sponge cake, tapos niro-roll siya. Tapos meron siyang mga candied fruit sa loob. Then pagkatapos i-roll, lalagyan ng buttercream sa labas. Yung parang mga nakikita natin sa bakery, parang ganun. Pero iba lang yung flavor niya. Ang flavor niya, again, dahil fruit cake is the candied fruit, alcohol, or ngayon kasi minsan hindi na ina-alcohol eh. Nilalagay na lang nila ng flavoring. And then, yung mismong buttercream sa labas. Amin itong natagpuan sa hotel na ito sa Makati. Ang kakaiba rito, hinaluan ito ng mga sangkap na sariling atin. Well, this year we really try to emphasize on local product. Shangri-La is really focusing on rooted to native product, which is basically trying to find the best local product. So this year we worked with the strawberry from Baguio, the chocolate from Davao, pili nuts, coconut, pineapple. So basically all Filipino product. Kilala ang yulag sa flavor na chocolate.
Pero may iba pang mga flavor gaya ng raspberry, mango, pineapple, and peanuts, banana with caramelized white choco, at strawberry with orange blossom. Dahil Christmas dessert ang Yulog, ino-offer lang ito mula November 15 hanggang sa araw mismo ng Pasko. Nagkakahalaga ito ng 1,525 pesos kada rolyo. Ang huli naming natagpo ang version ng fruitcake mula naman sa Germany na matitikman sa Quezon City. Ang store na ito nag-o-offer ng iba't ibang imported products. Binibida raw ngayong Kapaskuhan ang kanilang Stollen. Then sa Germany naman, meron namang Stollen. Stollen yung tawag nila. Yun yung usual naman, parang fruitcake siya na yeast raised din. Tapos nilalagyan nila ng white glaze sa ibabaw. Talagang mabenta raw ito at hinahanap-hanap pa rin ng mga customer kahit Enero o Pebrero na. Kaya paalala nila, tuwing Disyembre lang daw talaga ito available. Sa Butter Stollen, ang basic fruit na laman nito ay ang pasas. Ilan din sa nagpapasarap dito ang lemons, itlog at asukal. Pero may mga bago pa rin silang varieties gaya ng rum, cranberry, orange at marzipan. Nagkakahalaga ito ng 280 to 300 pesos kung 500 grams. At 180 pesos naman kung 200 grams. Kaya mga kapuso, kung love nyo ang fruitcake, bakit hindi subukan ang iba pang mga version mula sa iba't ibang bansa? Ano man ang inyong mapupusuan, siguradong matamis ang inyong Kapaskuhan.